mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Siksikan. Mainit. Halos hindi na makalusot ang hangin sa dami ng taong nakatayo rito sa loob ng bus, patungong syudad. Bawat peno ng driver, bawat kurbada, tila lalong pinaglalapit ang mga katawan naming lahat. Pero sa likod ko, naroon si Rex, ang matalik na kaibigan ng asawa ko. Pilit akong lumalayo. Pilit akong gumagawa ng espasyo na hindi naman maibigay ng pagkakataon. Rex, pwede ba? Huwag kang masyadong dumikit sa akin. Baka kung anong isipin ng mga tao rito. Wika ako sa kanya. Ang sagot naman niya ay isang sarkastikong ngisi lamang na tila nanunokso pa. Ang OA mo naman, Lisette. Isipin mo na lang, ako ang asawa mo. Tapos biglang bawi na, joke lang. Pero hindi ako natawa. Sa sinabi niyang yun, doon ako nakaramdam ng iba. Isang matigas at mainit na pressure ang pilit na sumisiksik sa aking likuran. Saktong-sakto. Hindi na ako bata. Alam na alam ko kung ano yun. Ramdam na ramdam ko ang pagkabuhay ng isang bagay na hindi ko dapat nararamdaman mula sa kanya. Ang bagay na yon ng matalik na kaibigan ng mister ko, tila nanunuot sa bawat hibla ng suot ko. Para akong nakukuryente na hindi ko maintindihan. Sa tuwing gagalaw ako para lumayo, lalo lang niyang idinidikit. Sinasadya niyang iparamdam sa akin ang init noon. Isang kiliti ang gumagapang sa aking balat na pilit kong nilalabanan. Pero unti-unti akong nilalamon ng kaba. At ng isang sensasyong ngayon ko lang uli naramdaman. Rex, ano ka ba? Umusog ka naman doon. Kanina ka pa ha? Wika ko sa kanya. Kinurot ko siya sa hita. Pero nanatili siyang parang pader sa likuran ko. Ang bulong niya sa akin, puno ng otoridad na nakakapanghina ng tuhod. Lisette, huwag kang malikot. Nakakahiya sa mga tao. Anya nito. Nanahimik lang naman ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang ang biyaheng ito ang mabilisang takbo. Kundi pati ang puso ko. Tila tumatawid na sa linyang hindi ko dapat lampasan. Kilalang kilala ko si Rex. Pilyo, babaero, at tila walang balak makontento sa iisang babae. Kahit may asawa na siya, binabaliwala niya ang pagsasama nila. Dahil mas gusto niya ang tinatawag niyang paiba-ibang putahe. Yun ang dahilan kung bakit balisa ako. Natatakot ako sa kung ano ang maaari niyang gawin o ano ang madilim niyang balak laban sa akin. Ang masakit pa nito, matalik siyang kaibigan ng asawa ko simula pa nung college sila. Dahil nasa ibang bansa ang mister ko, buo ang tiwala nito kay Rex. Kaya naman, tuwing may kailangan ako sa bahay, si Rex ang laging tinatawagan ni mister para tumulong. Pero habang tumatagal, tila lumalampas na si Rex sa hangganan ng pagiging kaibigan. Ang mga simpleng pagbisita ay nauuwi sa mga hirit at kilos na hindi na nararapat. At ang masakit, hindi ko alam kung paano sasabihin sa asawa ko nang hindi nasisira ang ugnayan nilang dalawa o nang hindi siya nag-aalala ng gusto habang malayo siya. Kaya naman kahit halos araw-araw siyang nasa bahay, dahil magkapit-bahay lang kami, ay hinahayaan ko lang siya.
Kahit pa nga ang totoo ay hindi mawala ang mga kung ano-anong pangamba sa isip ko. Nabalik lang ako sa wisyo nang tapikin ni Rex ang balikat ko. Lisette, baba na. Nakarating na tayo. Wika niya. Ay, oo nga pala. Tara na. Maikli kong sagot, habang pilit na inaayos ang sarili pagkababa ng bus. Agad na pumara ng sasakyan si Rex. Taxi! Sigaw niya. Nang makasakay kami, tinanong kami ng driver. Boss, saan po ang punta nyo? Boss, bago lang kami sa lugar na to. Tugon ni Rex habang nakatingin sa labas ng bintana. Baka may alam kang pwedeng matuluyan na maayos. Dagdag pa nito. Ngumiti ang driver at sumagot. Nako boss, marami. May alam akong magandang lugar. Tahimik doon at siguradong bagay sa inyo ng misis mo. Nagulat ako sa sinabi ng driver. Gusto ko sanang itama na hindi siya asawa. Gusto ko sanang itama na hindi ko siya asawa. Pero mas pinili ko na lang ang manahimik. 5 taon na kaming magkatrabaho ni Rex. At ito ang kauna-unahang pagkakataon na may ipinagawa ang boss namin na kaming dalawa lang ang magkasama. Sa totoo lang, hindi sana ako papayag. Dahil alam ko kung gaano kadelikado ang isang tulad ni Rex. Hindi naman dahil sa wala akong tiwala sa sarili ko, kundi dahil alam ko ang reputasyon ni Rex pagdating sa mga babae. Sa 5 taon naming magkatrabaho, nakita ko kung paano siya magpalit ng karelasyon at kung gaano siya kabilis kumuha ng atensyon. Pero sa harap ng asawa ko, tila nagbabago ang anyo niya. Nagiging kagalang-galang at tapat na kaibigan. Yun ang nakakatakot. Ang husay niyang magpanggap. Habang nakaupo kami sa loob ng sasakyan, ramdam ko ang titig niya na tila sinusuri ang bawat galaw ko. Ang pananahimik ko sa sinabi ng driver ay tila nagbigay sa kanya ng maling kumpiyansa. Gusto kong sumigaw at sabihin, huwag kang mag-isip ng kung ano, dahil trabaho lang to. Pero mas pinili kong itikom ang bibig ko para hindi na lumaki ang gulo. Kung hindi nga lang dahil sa pangakong promosyon at dagdag sahod ng aming boss, hindi ako papayag na makasama si Rex sa ganitong sitwasyon. Alam ko kasi ang panganib at alam ko ang bigat ng pagtitiwalang nakataya. Subalit dahil sa gipit na kalagayan at matinding pangangailangan sa pera, mas pinili kong lunukin ang aking pag-aalinlangan. Isinantabi ko ang aking takot at kaba, at pilit na pinaniwala ang sarili na kakayanin ko itong lagpasan, na ang sakripisyong ito ay para lamang sa aming kinabukasan. 30 minuto ang itinagal ng aming biyahe bago namin narating ang boarding house na tinutukoy ng driver. Pagkapasok namin, agad akong dinalaw ng kaba. Masikip ang silid at iisa lamang ang kama. Magtatakip silim na noon at marahil napansin ni Rex ang aking pananahimik, kaya niyaya niya muna akong kumain sa labas. Pinaunlakan ko ang kanyang paanyaya upang kahit paano ay mabawasan ang tensyong nararamdaman ko. Pagkatapos kumain at maglibot ng kaunti, bumalik na kami sa silid na yon na aming tutuluyan sa loob ng 2 araw. Hindi ko maipaliwanag ang hirap at ilang na naramdaman ko. Yun ang unang pagkakataon na makakasama ko siya sa isang maliit at pribadong espasyo. Gayunpaman, pinilit kong maging profesional. Itinago ko ang aking pagkailang at hindi nagpakita ng anumang reklamo. Sa loob ng maliit na silid na yon,
Tangi ang tunog ng aming mga laptop at ang paglipat ng mga pahina ng dokumento ang bumabasag sa katahimikan. Pinilit kong ituon ang buong atensyon sa trabaho. Bawat graph, bawat numero, at bawat detalye ng aming project ay sinuri kong mabuti. Ayaw kong magkaroon ng pagkakataong magtama ang aming mga paningin o mauwi sa personal na usapan ang aming gabi. Ramdam ko kasi ang paminsang-minsang sulyap ni Rex. Ngunit nanatili akong nakadikit sa aking ginagawa. Tinitiyak na ang tanging ugnayan namin ay bilang magkatrabaho lang. Hindi biro ang puyat at pagod na pinagdaanan namin. Halos hindi na kami nakatulog sa kagustuhang mapaperpekto ang bawat anggulo ng aming presentasyon. May mga sandaling kailangan naming maglapit para pag-usapan ang mga teknikal na bahagi. At sa bawat pagkakataong iyon, pinatitigas ko ang aking loob. Pilit na hindi pinapansin ang kanyang presensya. Inisip ko na lamang na ang bawat minutong tinitiis ko sa silid na ito ay isang hakbang patungo sa promosyong makakatulong ng malaki sa aming pamilya. Hanggang sa pagsapit ng ikalawang araw, hinarap namin ang aming kliyente at ang aming boss ng may buong kumpiyansa. Ang lahat ng pag-aalinlangan at pagkailang na naramdaman ko sa loob ng boarding house ay pansamantalang nawala nang magsimula na kaming maglatag ng aming mga idea. Nakita ko ang pagkamangha sa mga mata ng aming boss. Ang bawat sagot namin ni Rex ay tugma at pulido. Nang matapos ang presentasyon, isang malakas na palakpakan ang bumasag sa kaba ng aking dibdib. Inaprobahan ng kliyente ang aming panukala ng walang pag-aalinlangan. Napatingin ako kay Rex at nakita ko ang abot-langit niyang ngiti. Sa sandaling iyon, alam kong naging matagumpay ang lahat. Ang 2 araw na puno ng tensyon at pagtitiis ay nagbunga ng isang malaking panalo para sa aming career. Hindi lamang kami nakapaghatid ng magandang resulta, kundi napatunayan din namin na kaya namin lampasan ang anumang hamon, kahit pa ang kapalit nito ay ang aking pansamantalang katahimikan. Kaya naman naging sulit ang lahat ng pagod at sakripisyo namin sa loob ng 2 araw, dahil naging matagumpay ang aming proyekto. At kagaya ng ipinangako ni boss, tumaas ang aming sahod at sabay kaming na-promote. Dahil sa tagumpay na ito, nagmukhahi si Rex na mag-celebrate kami. Tinawagan pa nga niya ang asawa ko upang ipaalam ang plano. At dahil sa buong buo ang tiwala ni Mr. sa kanya, agad itong pumayag na walang pag-aalinlangan. Noong una, buong akala ko ay kasama naming magse-celebrate ang aming mga katrabaho. Pero parang biglang huminto ang mundo ko nang mapagtanto kong kaming 2 lang pala ang naroon. Wala naman na akong nagawa pa kundi ang maupo at pilitin ang sarili na maging kalmado. Ang ingay at tawanan na inaasahan ko mula sa aming mga katrabaho ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tanging instrumental na musika lang ng restaurant ang bumabasa. Nasaan sila? Tanong ko, pilit na pinatatatag ang aking boses. Ngumiti lang si Rex. Iyong ngiting hindi ko mabasa kung tagumpay ba o may ibang kahulugan. Tumawag sila kanina, Lizette. May mga biglaang lakad daw. Sayang naman kung kakanselahin natin to, di ba? At saka, tayo naman talaga ang nagpagod sa project na to. Kaya deserve nating 2 ang ganitong katahimikan. Habang hinihahain ang pagkain, hindi ko magawang masiyahan sa mamahaling putahe na nasa harap ko. Bawat subo ko ay parang may nakabara sa aking lalamunan. Iniisip ko ang asawa ko. Ang kampante niyang boses sa telepono kanina.
ang buong buo niyang tiwala na safe ako dahil si Rex ang kasama ko. Pero ang hindi niya alam na ang selebrasyong ito ay unti-unti nang lumalampas sa guhit ng pagiging magkaibigan. Ramdam ko ang titig ni Rex sa akin habang humahawak siya sa kanyang baso ng alak. Alam mo, Lizette, sa tagal nating magkatrabaho, ngayon ko lang naramdaman na mas nakilala kita ng malalim. Gusto ko na sanang tumayo at mabilis na lumabas sa bar na yon. Pero tila napako ang aking mga paa sa kinauupuan. Natatakot kasi ko na kapag gumawa ako ng eksena o biglang nag-walk out, ako pa ang lumabas na nagbibigay mali siya sa sitwasyon. Kaya naman, pinilit kong panatilihin ang aking profesional na anyo at nanatiling kalmado sa harap niya. Noong una, tahimik lang ako nakikinig sa kanyang mga kwento. Subalit habang tumatagal, tila nag-iiba na ang timpla ng usapan. Naging magaan ang aming kwentuhan at hindi ko na malayang nag-e-enjoy na pala ako sa kanyang kumpanya. Kasabay ng bawat tawa at kwento ay ang hindi ko namamalayang pagdami ng nainom kong alak. Ang kaba at pagkailang na nararamdaman ko kanina ay unti-unting natunaw, hanggang sa mawala na ako sa aking sarili. Kaya naman ang naging ending ay halos akayin na niya ako palabas dahil sa sobrang kalasingan at kawalan ng balanse. Paglabas ng bar ay halos hindi ko na maaninag ng maayos ang dinaraanan namin. Ramdam ko ang higpit ng pagkakahawak ni Rex sa aking braso habang inaakay ako patungo sa sasakyan. Ang huling natatandaan ko ay ang malamig na hangin sa labas ng bar, bago tuluyang gumuho ang aking malay sa loob ng tumatakbong sasakyan. Nagising na nga lang ako sa isang silid na hindi pamilyar. Madilim, malamig at tanging ang malamlam na liwanag mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng anino sa paligid. Doon ko napagtanto ang mapait na katotohanan. Hindi ako inihatid ni Rex sa aming bahay. Dinala niya ako sa isang motel. Ang takot na pilit kong iniiwasan nung una ay unti-unting nagbago. Sa ilalim ng impluwensya ng alak at sa gitna ng aking kawalan ng lakas, ang takot ay naging isang mapanganib na pagnanasa. Sa gabing yon, ang moralidad na matagal kong pinangalagaan ay tuluyang nagapi ng init ng sandali. Hinayaan ko ang aking sarili na mahulog sa bitag na ako rin ang gumawa. Nagawa kong pumatol sa matalik na kaibigan ng aking asawa. Habang nakatitig ako sa kisame ng silid na yon, bawat hininga ko ay tila may kasamang laso ng pagsisisi. Ginamit ko itong dahilan, ngunit alam ng puso ko na may bahagi sa akin na bumigay. Si Rex ay hindi lang basta estranghero. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ng asawa ko nang higit pa sa kanino man. Ang bawat haplos niya ay naging marka ng pagkakanulo. Ang tagumpay sa trabaho at ang promosyong ipinagdiriwang namin kanina ay biglang naging abo. Paano ko haharapin ang asawa ko ngayong ang taong itinuturing niyang kapatid ang siyang naging katuwang ko sa pagwasak sa aming kasumpaan? Tumayo ako mula sa kama na parang isang estranghero sa sarili kong katawan. Ang bawat takbang patungo sa pinto ay tila paglayo sa buhay na pamilyar sa akin. Isang unti-unting pagkala sa imahe ng babaeng tapat at matatag. Alam kong paglabas ko sa silid na ito, hindi na ako ang dating ako na kilala nila. Gayunpaman, pilit kong kinukumbinsi ang sarili na ang lahat ng ito ay bunga lamang ng mapait na pangungulila ko sa aking asawa. Ang kahungkagang iniwan niya ang nagtulak sa akin sa bisig ng iba, sa pag-asang mapupunan nito ang puwang sa aking puso.
Kaya naman bago pa man tuluyang lamunin ng pagsisisi ang aking katinuan, hinarap ko si Rex. Sa pagitan ng mabibigat na hininga, binitawan ko ang mga salitang kailangan kong sabihin. Rex, kalimutan na natin ang lahat ng to. Kalimutan nating may namagitan sa atin. Hindi agad nakasagot si Rex. Ang titig niya ay tila nagtatanong. Naghahanap ng bakas ng pagmamahal sa gitna ng aking pagtanggi. Ngunit nanatili akong matigas. Alam kong kapag hinayaan ko siyang magsalita, baka gumuho ang pader na pilit kong itinatayo. Lumabas ako ng silid nang hindi nililingon ang kanyang anino. Sa bawat paghakbang ko sa pasilyo, tila bumibigat ang bawat hininga. Ang bango ng asawa ko na naiwan sa mga damit sa bahay ay tila nanunumbat sa akin. Paano ko haharapin ang bukas kung ang bawat sulok ng tahanang ito ay paalala ng isang katapatang sadyang nabahiran na? Ngunit kailangan kong magpanggap. Para sa pamilya ko, para sa mga taong nakapaligid sa akin, at higit sa lahat para sa aking sarili. Itatago ko ang lihim na to sa pinakamalalim na bahagi ng aking alaala. Hanggang sa ang estrangherong nakita ko sa salamin ay muling maging pamilyar sa akin. Ngunit ang lihim naming iyon sa pag-aakala kong isang gabi lang ng pagkakamali ay isa palang malaking kasinungalingan sa sarili. Akala ko, kapag lumabas ako sa pinto ng motel na yon, may iwan doon ang lahat. Ngunit ang adrenaline at ang bawal na ugnayan ay nagsilbing mitya ng isang apoy na hindi ko na kayang apulahin. Nagsimula ang lahat sa isang kamustahan sa chat. Isang mensahe mula kay Rex na nagtatanong kung maayos lang ba ako. Dapat ay nagalit ako. Dapat ay hinarang ko ang kanyang numero. Ngunit ang kakaibang kaba at excitement na naramdaman ko nung gabing iyon ay muling nagising. Dahil magkasama kami sa iisang sirkulo ng promotion, naging madalas ang aming pag-uusap. Sa bawat sulyap niya sa akin habang nasa meeting, tila may kuryenteng dumadaloy na kami lang ang nakakaalam. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na late night shift, muli siyang nagboluntaryong ihatid ako. Sa kaibutura ng puso ko, alam kong mali yun. Alam kong dapat akong tumanggi. Dapat akong lumayo. Ngunit bago pa man makarating sa ligtas na bakuran ng aking tahanan, huminto ang sasakyan sa isang madilim at tahimik na eskinita. Doon, sa loob ng nakapinid na espasyong iyon, muling naulit ang hindi dapat. Isang pagkakamaling mas masarap kaysa sa tama. Unti-unti, naging komportable na kami sa aming madilim na sikreto. Ang takot na mahuli na dati nagpapakaba sa akin ay napalitan ng isang uri ng addiction. Tama nga ang sabi nila, masarap ang bawal. Ang bawat sandaling kasama ko si Rex ay puno ng pagnanasang hindi ko naramdaman sa asawa ko sa loob ng mahabang panahon. Isang apoy na muling nagpasiklab sa natutulog kong pagkatao. Ang bawat sandaling kasama ko si Rex ay puno ng pagnanasang hindi ko naramdaman sa asawa ko sa loob ng mahabang panahon, ay isang apoy na muling nagpasiklab sa natutulog kong pagkatao. Ngunit sabi nga nila ay walang lihim ang hindi nabubunyag. Isang gabi, sa loob mismo ng aming tahanan, ay muli kaming naging mapangahas ni Rex. Akala ko ay ligtas kami, dahil ang asawa ko ay nasa abroad. Kaya naman ang bawat halik at haplos ay tila isang pagdiriwang ng aming kalayaan. Subalit habang nasa kalagitnaan kami ng paglalaro ng apoy sa aming sala, ay bigla kaming nakarinig ng tunog na nagpatigil sa tibok ng aking puso.
ang pag-ikot ng susi sa pintuan. Huli na ang lahat bago kami nakaiwas. Dahil pagbukas noon ay huling-huli kami ni Rex sa akto. Hindi ako nakagalaw. Ang lamig na dumaloy sa aking mga ugat ay mas matindi pa sa anumang kaba. Bumukas ang pinto. At doon, sa gitna ng sala, tumambad ang asawa kong si Ralph. Pitpit ang kanyang maleta at isang bungkos ng bulaklak. Isang sorpresa sana para sa kanyang maagang pag-uwi. Naligas si Ralph. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting napalitan ng isang espresyong hindi ko kailangang malilimutan. Ang pagsasama ng nito, sakit at matinding poot. Ang mga bulaklak ay nalaglag sa sahig, kasabay ng pagkadurog ng huling hibla ng aking dangal. Lizette! Ang tanging nabigkas niya. Ang boses niya ay mahina, nanginginig at puno ng hindi maipaliwanag na pait. Nagmamadaling nagbihis si Rex. Ang kanyang mga galaw ay puno ng takot at pagmamadali. Hindi siya makatingin ng diretso kay Ralph. Sa loob ng ilang segundo, ang lalaking tila gamot sa aking pangungulila ay naging isang estrangherong nais na lamang tumakas sa kahihiyan. Ralph, hayaan mo kong magpaliwanag. Ang tanging lumabas sa bibig ko. Ngunit alam kong wala nang saysay ang anumang salita. Ang bawat sulok ng bahay na to, na dati saksi sa aming pagmamahalan, ay naging piping saksi na ngayon sa aking pagtataksil. Hindi sumigaw si Ralph. Hindi rin siya nagwala o sumugod kay Rex. Ang masakit, nanatili siyang nakatayo roon. Tila isang rebultong unti-unting dinudurog ng katotohanan. Ang katahimikang iyon ang pinakamabigat na parusang natanggap ko. Mas masakit pa sa anumang sampal o mura. Dali-daling lumabas si Rex. Hindi man lang ako nilingon. Sa isang iglap, ang adiksyon na sinasabi ko, ang lalaking akala ko'y sandigan ko sa aking pangungulila, ay naging isang aninong mabilis na naglaho sa dilim. Naiwan ako. Hubad ang dangal, durog ang pagkatao, at kaharap ang lalaking buong buhay na nagtiwala sa akin. Tahang-tahang ibinaba ni Ralph ang susi ng bahay sa ibabaw ng mesa. Ang susing simbolo ng aming binuong pangarap. Lisette, ang akala ko, sapat ako. Ang akala ko, sapat ang pag-ibig ko para punan ang lahat. Bulong niya. Walang galit sa kanyang boses. Tanging pagod at matinding pait. Kinuha niyang muli ang kanyang maleta. Hindi niya ako hinayaang humawak sa kanya. Bawat tangka ko ay sinalubong niya ng isang ilag na tila ba ako ay isang nakamamatay na sakit. Lumabas siya ng pinto nang hindi lumilingon. At sa pagpihit ng gate, alam kong iyon na ang huling beses na ituturing ko ang bahay na to bilang isang tahanan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala. Napapalibutan ng mga nagkalat na talulot ng mga bulaklak na dala niya sana para sa akin. Doon ko natanto ang malupit na biro ng tadhana. Sa paghahanap ko ng panandaliang init sa bisig ng iba, tuluyan kong pinatay ang apoy na nagbibigay liwanag sa aking buhay. Ang promotion, ang pagnanasa, ang mga lihim na sandali kay Rex, lahat iyon ay naging abo sa isang saglit. Sa huli, ang estrangherong nakita ko sa salamin nung unang gabi ay siya na palang magiging mukha ko habang buhay. Isang babaeng naging bihag ng sariling pagkakamali. Nag-iisa sa dilim ng eskenita ng kanyang sariling konsensya.